Ito nga po mga kababayan, isang babaeng dayuhang turista na bumisita po sa bansang Pilipinas at mag-isang pumunta sa Boracay noong March 1, 2025 para po umaten sa kasal ng kanyang kaibigang Pilipina, patay po ng matagpuan sa bakante or abunandong kapilya sa Islang Boracay matapos itong may ulat na nawawala noong March 10. May mga saksak sa iba't ibang parte ng katawan at wala na pong saplot sa ibaba ang 23 years old na babaeng dayuhang turista na hininala po na ginahasa pa ito. May mga Pinoy na kasama na iniimbestigahan ngayon na huling nakasama at nakausap pa ito ng biktima, mga kabayan. Kaya watch po natin ang mga balitang ito. Patay na nang matagpuan ng isang banyaga na ilang araw ring nawala sa Boracay. Tad-tad siya ng saksak at walang saplot nang makita sa isang abandonadong simbahan. Narito ang aking pagtutok. Nasaan na kaya siya? Iniulat na nawawala sa isla ng Boracay nitong Lunes, March 10. Ang 23 anyos na si Micaela Mikova, turista mula sa Slovakia. Pero kahapon, natagpuan ang kanyang katawan sa isang abandonadong simbahan sa Zone 3, Sitio Pinaungon, Barangay Balapag sa Boracay. Talagang luma na simbahan na sira-sira na po. Hindi po siya mapupuntahan talaga ng kung hindi mo sasadyain, talaga masukal po siya. It is a place na hindi po pinupuntahan ng mga taga Boracay usually. Wala pang resulta ang forensic investigation kaya hindi pa matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Natagpuang walang pangibabang saplot ang biktima at ayon sa pulisya, nakitaan ang biktima ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nag-iisa umano siyang dumating sa Boracay nitong March 1 at pasado 1:00 ng hapon nitong March 10 siya huling nakita sa isla. Pumunta lang siya dito, sir, for the purpose ng kanyang kaibigan na ikakasal lang, sir. First timer po dito sa Boracay na talaga nagtutur. Nag-enjoy po siya, sir. Pinuntahan ng pulisya ang hotel na tinuluyan ng biktima at nakitang kumpleto naman ang mga gamit ito. Posible umanong may tinagpo ang biktima sa kapilya. Posibleng sa isla nakilala ng biktima ang mga suspect na subject ng manhunt operation. We're looking at maybe 2 or more po. 2 or more. Ito ho yung huling kasama rin ng hinihinalang biktima. Isa po yun sa mga kasama po namin na person of interest na kinukonsider. Puro foreigner ang nakikita nyo sa suspect o may Pinoy? May Pinoy, sir, tas may foreigner po. So, talagang hinahanap po namin yung mga individual sa may point of contact po siya. Opo. Yung talaga nagkaroon po siya ng interaction. I really cannot divulge pa po because I believe that the perpetrator is still in this island. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamilya ng biktima. Pumayag na raw ang mga ito na isailalim sa autopsy ang bangkay. Sa tala ng Malay Municipal Tourism Office, nasa mahigit 40,000 ang dayuhang turista ang dumating sa Boracay noong isang buwan. Umaasa silang hindi maapektuhan ng pangyayaring ito ang turismo lalo pat parating na ang tag-init. Isolated case lang din daw ang insidente. Humingi po ako ng tulong sa ating mga mamamayan, lalo na po pag meron po kayong impormasyon na importante, na meron po kayong nalalaman, please inform the PNP. Natagpo ang patay ang nawawalang dayuhang turista sa Boracay. Naaagnas na ang bangkay ng biktima nang makita sa isang abandonadong kapilya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Saan nakita, sir? Nasa likod doon may CR no? Sa isang abandonadong kapilya sa isla ng Boracay, natagpuan ang walang buhay na katawan ng isang babaeng bakasyonista Martes ng hapon. Walang saplot pang ibaba ang babae. Kinilala ang biktima na si Micaela Mikova, 23 anyos, isang Slovakian national. March 1 daw, dumating sa Boracay si Mikova para magbakasyon at dumalo sa kasal ng kaibigang Pinay. Pero nitong Lunes, nang i-report na nawawala ang Slovakian, 2 araw bago ang flight sana pauwi. Naglabas ng 50,000 pesos na pabuya sa makakapagturo sa kinaroroonan ng dayuhan. Sa Masukal, Tago at sa magubat na bahagi ng Sitio Pinaungon sa Barangay Balabag natagpuan ng biktima. Actually, that kind of place is na abandonado po and hindi po siya basta pupuntahan ng mga turista. Ibig sabihin parang may katagpo sa doon o may kausap. That's why we are still conducting po ng continuous follow-up.
Naaagnas na raw ang katawan ng biktima pero hindi pa masabi ng mga pulis kung kailan ito pinatay. I can say po, based meron po talaga siya may mga wounds. Ayon sa mga pulis, posibleng ginahasa bago pagnakawan at patayin ang dayuhan. Nawawala kasi ang wallet at cellphone ng biktima. Isang residente ang nakakita sa katawan ng babae. Pag-abot ko sa may lunok nga puno, nga tumba. Nang mapadaan ako sa nakatumbang puno ng balete, may bigla akong naramdaman na parang wala ako sa aking sarili. Tapos may bigla akong naamoy na mabaho. Kinabahan ako kaya napatakbo ako at nagsumbong agad ako sa mga kasama ko. Siniguro naman ng mga pulis na walang dapat ipag-alala ang mga turista sa Boracay. Isolated case daw kasi ang nangyari. Gayunman, hindi raw titigil ang mga otoridad hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang biktima. Patuloy naman ang backtracking sa mga CCTV na posibleng pinuntahan ng biktima bago siya mawala. Napaalam na rin umano sa pamilya ng dayuhan ang insidente. Nakatakdang isailalim sa autopsy ang kanyang mga labi. Sinasabi po ng mga polis na isolated case lang ito. Pero ganun pa man mga bayan, nakakahiya at nakakalungkot ang mga ganitong balita. Para hindi na safe or ligtas ang mga dayuhan na pumunta ngayon sa Pilipinas. Kaliwat kanan ng holdapan, patayan, kidnap for ransom. Mapapilipino man o mapadayuhan, pero niyo po, pumunta ang babaeng dayuhan Pilipinas na turista para bumisita sa Pilipinas pero bangkay na siyang uuwi sa bansa nila mga kabayan. Napakabata pa niya para mamayapa sa mundo. Ang masakit dito mga kabayan, tao rin ang may kagagawan. Sana po makamit niya ang tamang hustisya sa kanyang pagkamatay mga kabayan.